Hello, man. Okay, samahan niyo po ako sa panalangin. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat na pupuri at nagpapasalamat po ako sa umagang ito sa pagkakataon na ibinigay mo sa akin upang may hatid ang mensahe. Tulungan mo po ako, Panginoon, sa paghatid ng mensahe sa umagang ito. At dalahin ko rin ang mga kapatid na makikinig na ibukas mo kanilang puso at isipan upang maunawaan ang mensahe sa umagang ito. Dalahin po namin ang iyong banal na Espiritu ang siyang manguna sa aming pong kalagnahan at ang aming hiling at dalangin, Panginoon, na ikaw ang siyang maitaas at maluwalhati sa umagang ito. Kung ang isang dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. So ngayon po ay June 1. Kalahati na agad ng taon, napakabilis. So maya-maya pa ay Christmas party na naman. So kung napapanood niyo po yung kung nanonood kayo ng tennis, si Alex Ayala, yung ating pong kababayan na siya na talo niya yung ikalawang world number 2 sa tennis sa Miami Open. At naging trending doon sa kanyang live habang nasa tennis court siya, ay meron yung pinalabas doon. Sabi niya, hindi ko may imagine biglang sumakses. So naging yung term na yan, sumakses. So, at talaga namang nakamamangha yung ginawa ng bata. Talaga nandun yung determinasyon niya para maging matagumpay siyang tennis player. So lahat ay kanyang ginawa para yung kanyang mithiin ay kanyang matupad. At isang karangalan para sa atin na umangat yung kanyang ranking sa tennis. So ang bawat isa sa atin ay meron hangarin, may nais tayo na maging successful tayo sa ating career, yung relationship natin, yung married life natin, maging yung ambisyon natin. Gusto natin na tayo maging matagumpay. At sa mithiin natin ito ay meron tayong dapat gawin para tayo ay maging successful sa anumang larangan sa ating buhay. So bilang mga Kristiyano, kapag tinanong ko po kayo sa murong pag nakasagot yung mga bata, may premyo. Sabi nila, sa sunod na Sunday, meron kang Jollibee. Di ba? So, kung tatanong ko po kayo, yung pinaka-simple definition ng Christian. So, wala kayong Jollibee next Sunday. So, kung titignan po natin pag sa simple, pwede natin masabi, pag Christian guys, follower of Christ. Tagisunod tayo ng Kristo. Di ba? Kasi yun yung ano natin. So, sa umagang ito, ay tingnan po natin kung ano yung mga meeting natin. Paano ba tayo magiging matagumpay na lingkod ng Diyos? Ito po ba ay inaangan natin o inaasam natin? Sister Edalan, ang nag-aangal. So, bawat isa sa atin, sa umagang ito, yung text ko natin ay bukuhanin ko po sa 1 chapter 12 at 26. 12 verse 26. Pero tingnan muna natin. Kapag sinabi yung servant o yung alagad, marami siyang kahulugan. So yung simple definition nga sabi ko, yung dapat yung follower of Christ. Ang tagasunod ni Kristo. Kaya, basahin ko lang po, hindi ko po talaga sinadya na ilagay sa slide. Sabi po sa Mateo chapter 4, 18 to 22, kung may Bible kayo, sundan niyo po. Sabi doon,
Minsan naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niya nag-aagis ng lambat sa lawa ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag ni Pedro at ang kapatid niya Siyempre. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumunod kayo sa akin. At gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao." Noon di iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, ang mga anak ni Zebedee. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ng bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. So, sa Mateo chapter 16 verse 24 po, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." So makikita po natin sa verse po nito, yung highlights yung necessity ng self-denial o yung pagtakwil natin sa sarili, kundi yung kahalagaan ng self-denial and willingness to face hardship for the sake of Christ. Kumbaga yung susundin natin na kahit merong hirap, ay gagawin natin para kay Kristo, sa ating Panginoon Jesus. So yung pag-deny natin sa ating sarili, hindi lamang ito material possession, kundi yung surrendering our will and desire to follow Christ. Yun yung binibigyan din dito. At dito ay kasama dito yung choice natin, yung pag-prioritize natin sa kalooban ni Kristo laban doon sa ating personal na preferences at ambition. So, ang kasama sa pagsunod kay Kristo ay nangangahulugan ng pagiging isang lingkod ni Kristo. So, tingnan po natin doon sa ating teksto sa John chapter 12 verse 26. Ang sabi po doon, ang naghahangad na maglingkod sa akin ay dapat sumunod sa akin. At saan man ako naroroon, ay naroroon din siya. Pararangalan ng Ama ang sino mang naglilingkod sa akin. So dito tinawag ng ating Panginoon yung kanyang followers na servants. At kung ito ay ninanais natin sa ating buhay na maging follower ng ating Panginoong Hesus, maging matagumpay tayo na tagasunod ng ating Panginoong Hesus, kailangan maging servant, maging lingkod tayo. As Christian, bilang tayo mga Kristiyano, nais natin na maging matagumpay tayo lingkod ng Diyos. Di po ba? Wala namang mag-aangad na tayo nagsisilbi sa ating Panginoon na hindi tayo magtatagumpay. So sa Bible, yung servant, malawak yung kahulugan. Hindi lamang ito simple yung household worker. Ito ay nangangahulugan na yung devoted ka. Nandun yung pagsunod mo sa isang tao. Whether sa master, human master, o yung amo mo, o yung Diyos. At dito ay makikita natin yung obedience, loyalty, kapag sinabi ka na servant. Yung service mo, yung commitment mo. So yung concept na isang lingkod, naka-highlights doon yung importance ng humility, selfless service, at dapat maging faithful follower tayo. So,
Kung babasahin natin, iba-ibang types ng servant. May household, prophet, sakit, o priest, servant ka naman. Pero ang bawat group, meron silang unique na responsibilities. Meron silang role na ginagampanan. At nandun yung devotion and service nila. At kung titingnan po natin, ang ating Panginoong Jesus, siya yung ultimate servant for God and humanity. Ang ating Panginoong Jesus. Ipinakita niya yung pagiging mababang loob niya, yung selfless service niya, yung willingly na mag-sacrifice yung kanyang sarili para lang sa salvation ng bawat isa. Ibang klase yung kanyang ginawa. Yung kanyang mga aral, yung kanyang mga aksyon na ginagawa, isang modelo yun para tayo ay maging tulad at isang followers of Christ. Isang matagumpay na tagisunod ng ating Diyos. Yung halimbawa ng ating Panginoong Hesus, yun ang isang modelo kung paano tayo dapat magiging matagumpay na lingkod ng Diyos. So, paano tayo magiging matagumpay na lingkod? Una, dapat meron tayong kaisipan ng isang lingkod. Kailangan meron tayong servant mentality. Yung pag-iisip natin ay nandun. Kailangan yung unang hakbang, kung gusto natin na tayo ay maging matagumpay na lingkod ng Diyos, kailangan yung pag-iisip natin ay nandun nakatuon bilang isang servant. Yung purpose natin sa mundong ito ay to serve God. Yun lagi yung iisip natin. At kailangan na ma-realize natin ng Diyos ang in-charge sa lahat ng bagay. Ma-realize natin na anuman yung posisyon natin, anuman meron tayo sa buhay natin, laging iisipin natin, hindi yung me-centered attitude. Sarili ko yung iniisip natin. So, kung gusto natin, yung servant mentality dapat yung nakasentro siya sa Diyos. So, ang sentro ng ating pag-iisip ay nasa Panginoon, hindi sa ating sarili. So, ang mundo po ay umiikot hindi lang maraming bagay. So, maraming pwedeng mangyari sa buhay natin. At tayo ay nandito para paglingwaran natin ng Diyos. Hindi aksidente kung bakit nandito kayo, kung bakit kayo ay naging Kristiyano. So, yun yung goal talaga natin. So, yung pattern of thinking natin ay dapat servant pag-iisip natin. So, kung titingnan po natin, sinasabi ko sa Mateo chapter 10, verse 24, ay sabi ko, walang alagad na nakahihigit sa kanyang guro. Walang alipin na nakakahigit sa kanyang Panginoon. So, ano yung iniisip natin? Tandaan natin, hindi tayo yung boss ng mundong ito. Hindi tayo yung master ng mundong ito. Tayo ay lingkod ng hari. Alam natin, Jesus is the King, King of Kings and Lord of Lords. He is the creator of the universe. Siya yung naglagay ng mga stars na nakikita natin. Siya yung may control. Yung kanyang kapangyarihan. He is above all. Almighty nga siya. So, yun yung dapat na
makita natin at dapat na pag-iisip natin. Siya yung the beginning of eternity. Sabi nga doon, every knee will bow, every tongue will confess that He is Lord. So, kung yung kaisipan natin ay gano'n, magiging matagumpay tayo dito. Sabi doon, a successful servant will reflect His path in their thinking. A successful servant will give of their time, resources, energy, money, expertise, marami pang to glorify God. Yun lang naman. Ginagawa natin, binibigay natin ng lahat para mapapurihan ang Diyos. So, ang ating Panginoon, siya yung sentro talaga ng buhay natin. Siya yung sentro, kung anumang motibo meron tayo, yung purpose natin ay para mabigyang kaluguran ang ating Diyos. So, kung gusto natin maging matagumpay na lingkod ng Diyos, kailangan iniisip natin ang lahat ng kalwalhatian ay para sa Diyos. Lahat ng ginagawa ay para sa Kanya. Doon nakasentro yung pag-iisip natin. Yung ating ninanais. So para maging matagumpay tayo, ang ikalawang pwede natin gawin, dapat magkaroon tayo ng determinasyon sa paglilingkod. Ito yung dapat na meron tayo. Hindi lang sapat na meron tayong pag-iisip bilang isang lingkod, kundi dapat meron tayong determinasyon na maglingkod at tumulong. Ito yung dapat natin gawin. Sabi po sa ikalawang Korinto, chapter 8, verses 1 to 4. Mga kapatid, nais namin malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumana sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit, sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbibigay hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi sabi doon higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nila ipinakuusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Sumakita po natin sa ating pong binasa, churches in Macedonia, meron silang determination here sa kabila ng kanilang paghihikahos. So, at ito yung tinapurihan. Kumbaga, in-acknowledge ni Pablo yung generous giving sa kabila ng kanilang sitwasyon. Poverty, suffering, hindi sa pilitan, kundi bukas sa kanilang loob yung kanilang pagbigay. Yung demonstration nila ng pagmamahal sa kanilang kapwa, yung dedication nila, yun yung binibigyan ng halaga. So, ano yung tatlong bagay na makikita natin sa ikalawang Korinto, chapter 8, verses 1 to 4? Meron tayong tatlong bagay na pwede makikita. Tatlong uri ng nagbibigay. Una, yung nagbibigay dahil kaya nila. Meron silang sapat at kakayahan na magbigay. So, nandun yung desire nila na sila ay magbigay. So, nandun yung kaya naman nila. So, tutulong ako. Ano man yung pangailangan, ibibigay ko. Those who give because they can. Meron silang sapat.
may kakayahan. Ang ikalawa, may kakayahan magbigay, ngunit ayaw. Meron silang sapat, pero sa ibang anumang kadahilanan, hindi nila kaya tumulong o magbigay. Maaaring wala pa sa kanila yung number one, yung servant mentality. Hindi pa nagmamanifest ang buhay nila. Wala pa silang ganung pag-iisip. Ang thinking pa nila, me-centered. Sarili ko yung center. Hindi siya yung magiging center. So yun yung dahilan. Isang bagay na dapat Christ-centered mentality. So may kakayahan kang magbigay. Dapat Christ-centered mentality. Pag nagagawa natin, kaya natin. Ano yung ikatlo? Yung nagbibigay ng kakaunti, ngunit nagbibigay ng kung anong meron sila. They give sacrificially. Yung ba, gagamitin ko na to pero dahil gusto kong tumulong, ibibigay. So, ito yung bagay na, tatlong bagay na nakita natin na mahalaga kung gusto natin na tayo ay maging matagumpay na lingkod ng ating Panginoon. Babasahin ko po. Sa Marcos chapter 12, 41 to 44, sabi niya, ang kaloob ng byuda, naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ang mga naghuhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang byudang lupa at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng byudang iyon ay higit na marami kaysa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya luka, ay ako niya ikapapapal. So makikita natin yung pagkakain. Jesus recognizes sacrificial gifts. Yun yung nakikita. Alam niya, yung tipong kailangan, pero nandun yung puso na yun. Ito yung mahalaga. So, kung gusto mong maging matagumpay na lingkod ng Diyos, dapat magkaroon ka ng determinasyon na tumulong. Ibigay ang iyong oras, ibigay ang iyong lakas, ibigay ang iyong mga mapapagkunan, ibigay ang iyong sarili. Give your time, energy, resources, and give yourself. Sabi nga, God loves a cheerful giver. So kung gusto natin na tayo ay maging matagumpay na lingkod ng Diyos, kailangan gawin po natin ang lahat. Ano yung ikatlo po? Ang ikatlo, gusto natin maging matagumpay, mangako sa pagsunod sa Diyos. Kailangan meron tayo kung ano talaga ipakalimigyan. So, bawat isa sa atin na nandito ngayon, maaaring ang iba sa atin ay meron kayong sinusundan. Isang bagay o isang mga tao na gusto nyo sundan. Lalo na ngayon, ang daming mga influencer, di ba? Pagbukas mo ng YouTube, mga TikTok, meron kang pinapalo. At sa ngayon, ito ay sinusundan na natin. Kung ano yung galaw, kung anong ginagawa, sinusundan natin. Sumari ang iba ay nakikinig sa advice ng
kaibigan. Ang iba ay nakikinig sa opinion ng mga expert. Ang iba naman yung sinusunod kung ano yung kaugalian ng pamilya. Maaaring yung iba ay accepted na natin yung social norm. Pero lahat ng ito meron tayong susunod. Pero mahalaga, kung gusto natin na tayo ay maging matagumpay, ang matagumpay na lingkod ng Diyos ay sumusunod sa Diyos. Hindi kung kanino man. So ano yung ibig sabihin nito? So, ibig sabihin kung ano yung nais ng Diyos, gawin mo. Do what He says. Kasi siya yung susundan natin. So kung tayo ay hindi susunod, at susundin lang natin yung nais natin, kagustuhan natin, hindi tayo magiging matagumpay. Dahil sabi po ng Santiago, chapter 1, verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Hinighlights dito ni Santiago, hindi lang sapat yung pakikinig, kundi dapat to put into practice. Ano yung ating nababasa, ano yung napapag-aralan natin? Dapat ating ginagawa. Gina-practice natin. Believers should be doers. Doers of the word. Kailangan makita sa atin. Kailangan active tayo. Yung mga principle, teaching na narinig natin sa Bible, kailangan ginagawa natin. So, sa pagsunod, meron pong tatlong bagay na dapat tayong malaman. Pagsunod ay meron kasamang tatlong bagay. Siguro alam niyo naman yung parable of the talents. Ito lagi na natin ito pinapag-aralan, binabasa. Di ba yung pinagkatiwala sa kanyang tauhan, yung kanyang arialan, binigyan sila ng salagalito ayon sa kanilang kakayahan. Yung isa, binigyan ng 5,000, yung isa, 2,000, yung isa, 1,000. Pagkatapos, umalis sila at pinagkalakan. Sa mahabang panahon, pagkabalik, isinulit, tinawag, ito yung kanyang 5,000 at mayroong kasamang tubo ng 5,000. Yung 2,000, ibinigay, isinulit at mayroong kasamang tubo. Pero yung isa, na binigyan ng 1,000 ay ininom sa mga. Sabi nga doon sa mga sumunod, na pagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, bibigyan kita at pagkakatiwalaan kita sa malaking bagay. So kung babasahin nyo, yung Matthew chapter 25, verses 14 to 30, meron tatlong bagay doon na makikita tayo. Trust, obey, and rest. So yung successful o maging matagumpay, meron tatlong bagay na dapat tayo magtiwala ng Diyos ang namamahalan. Base doon sa ating mga mabasa. So kailangan trust that God is in charge. Siya yung may control. Walang iba. At ang ikalawa, makikita natin sa pagsunod yung kasama yung tatlong ito ay sundin ang salita ng Diyos. Wala tayong iba dapat sundin. Sa buhay natin, anuman ang desisyon natin. At lumakad ng may pananampalataya. Walk in faith. Walking in faith takes risk. Meron siyang pangalit kapag tayo ay lumalakad. Minsan,
takot tayo dahil hindi natin alam yung pwede mangyari. So, nawawala yung pananampalataya natin. Dahil pag merong suong na panganib, nanghihina tayo at nawawala yung pananampalataya. So, yung paglakad sa ating Diyos, yung pananampalataya, lagi yung hiris. So, titingnan natin. Ang kailangan magtiwala, sundin, at manampalataya. Yun yung tatlong bagay na kasama sa pagsunod natin. Dahil ang Diyos nga ang siyang may control sa buhay, sa lahat ng bagay. Kahapon po, nung ako ay nasa isang hardware, yung may-ari ng hardware kasi ay schoolmate ko. So medyo nagkakwentuhan kami. At sabi ko sa kanya, saan ka kumukuha ng saan ka pa kumukuha ng mga buhangin? Sabi niya, sa Pampanga pa rin. At habang kami nagkukwenta, grabe kailan ba pumutok ang tinatubo? 1990 yata. Isipin mo, 35 years. Hanggang ngayon, doon pa rin sila kumukuha. Gano'ng maraming building ang tayo ay nandun. At sabi niya, inisip natin, yung time na yun, bagsak ang Pampanga. Maaari sinabi doon, bakit tumagulong ako? Pero, yung pag-iisip ng Diyos, lahat pa rin yung nagagat sa kanila. At napakaraming yumaman. Lalo na yung mga may kapangyarihan. At sabi niya, walang ubos. Imagine natin yung dami. At pag umulan daw, babalik ulit yung mga buhangin. Hanggang ngayon, yung pa rin ang ginagawa. Hindi natin alam kasi yung isip ng Panginoon. So, sabi, magtiwala sa Diyos na siya yung namamahala. Wala tayong ibang dapat gawin. So, kung iisipin natin bakit ganyan yung buhay, pero hindi natin nakikita yung sitwasyon. Sabihan ni Pastor, Bible study namin, isa nagtanong na angioplasty na o bakit meron na namang isang kasunod sa gallbladder naman. At sabi sa akin ng Panginoon, nakita mo yung sitwasyon mo, yung hirap mo, pero hindi mo nakita kung paano mo i-provide yung halos kalating milyon na gastos mo. Diba? So, minsan, sa buhay natin parang, ano ba to? Pero pag tinignan natin, yung ginagawa ng Diyos, higit pa pala. Meron siyang nais ipakita. So, sa pagsunod natin, magtiwala ng Diyos ang namamahala, sundin ang salita ng Diyos, lumakad ng may pananampalataya. So, ano po yung apat na dapat natin gawin? Kung gusto natin na tayo ay maging matagumpay na lingkod ng Diyos. Magsimulang maglingkod kung nasa. Start serving when nasaan ka ba ngayon? Sa church, sa eskwela, sa trabaho, pwede tayo ganyan. Marami ang nagsasabi o naghihintay, hindi ba ito yung right time? Hindi ba ito yung right place para ako ay maglingkod sa Diyos? Hindi naman, kanya-kanya naman po tayong pagkatawa. Pero ang bawat isa sa atin ay may kakayahan. Ano ba yung nais mo? So, marami ang naghihintay, hindi pa siguro ito ang right time. Eh, ano gagawin mo? So, the right time to serve is now. Ang tamang oras para maglingkod ay ngayon. So, the right place to serve
is where you are. Kung nasaan ka, sa tamang lugar para maglingkod, ay kung nasaan. Nasa eskwela ka, nasa trabaho, pwede kang gamitin para maglingkod sa ating Diyos. Sa simula na magsimula ka na gamitin kung ano yung nakikita mo sa paligid mo, nagsisimula ka na maging isang lingkod ng Diyos. Kapag nakita mo ang lahat, magsisimula na ang iyong tawag para ikaw ay maging. So, sa Matthew chapter 25, 13 to 46, mahaba po ito, pero ito ay ating nababasa. Nakikita niyo, sabi doon yung pag-uko. Mahaba, pero doon po sa verse na yun, ay mapapansin natin yung isang grupo na matagumpay na lingkod, yung successful servants. Yung isa namang grupo ay yung hindi. So yung mga successful servant doon ay nagsiserve. At yung nagsiserve sila kung nasan sila, saan lugar. Kasi yun yung nature nila. So yung simple rule, sabi nga po, if you find good workers, find people who are working. So, good workers work. Ganon din po yung pagiging lingkod ng Diyos. Good servants, serve. Yun ang dapat nating isipin. So, kung gusto natin tayo ay maging matagumpay na lingkod ng Diyos, maglingkod ka kung nasaan ka man. Hindi mo kailangan maghanap, tumingin ka lang sa iyong paligid, makakapaglingkod ka sa Diyos. So, tignan mo lang yung katabi mo, kapitbahay, o sino man. Jesus is looking for servants to serve. Yun yung nais ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi po doon sa Matthew 25 verse 21, well done, good and faithful servant. You were faithful with a few things, I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master. Di ba? Ito yung nais natin na sabihin sa atin ng ating Panginoon. Ito yung iniibig ng bawat. Siyempre, lahat tayo nais natin na maging matulog. Pero ito yung nais. Well done, good and faithful servant. So, kailangan ma-develop natin yung servant mentality kung gusto natin matagumpay. Kailangan meron tayong determinasyon na mag-serve. Kailangan makumit natin yung nais at gawain ng Diyos. So, nakikita natin, madaming pwedeng gawin. So, ang dapat start serving today. So, kung gusto po natin na tayo ay maging matagumpay, sabi niya, sumakses. Gawin po natin ang lahat. Marami tayong pwedeng pagdaraanan sa ating paglilingkod, pero ang katiyakan, alam ng Diyos, siya yung may kontrol, siya yung nakakaalam, siya yung magbibigay sa
Siya yung magpo-provide, siya yung magbibigay ng lakas, magbibigay ng talino, lahat ng ating mga pangailangan kapag meron tayong puso na maglingkod, tumulong, wala imposible sa Diyos. Lahat ng bagay. So, kailangan lamang maging matatag ang bawat isa. Dahil sa paglakad po natin, marami tayong pagdaraanan. May discouragement, may failure, lahat, disappointment, lahat na pwedeng maging sagabal ay mararanasan natin. May pagkakataon na parang manghihina ka, may pagkakataon na magtatanong ka, may pagkakataon na parang ayaw na. Pero isang bagay, kung gusto nating maging matagumpay, kailangan yung kaisipan natin, kaisipan ng isang lingkod, yung servant mentality ay nasa atin. Puso, yung desire na tayo ay tumulong, abutin yung pangailangan at kailangan ng ating kapwa na nais ng Diyos na ibigay at ipagkaloob sa atin. Ano man ang meron tayo sa ngayon, lahat ng yan ay nagmula sa Diyos. Hindi natin magagawa kung anong meron tayo, kundi nagmula sa Diyos. At lahat din ng bagay na meron tayo ay pwedeng alisin sa ating mga buhay. Tanging siya lamang yung makakalam kung ano yung plano. Pero ang isang bagay, kung siya yung magiging sentro natin sa buhay natin, yung sentro natin si Jesus Christ, hindi me-centered attitude, magagawa ko. Pero kung yung Christ-centered mentality, attitude, may kasiguruhan na tayo ay magiging matagumpay. So isa, walang bahala natin. Sa puwer natin yung me-centered attitude natin. Hindi Christ-centered attitude natin. Yung pag-iisip natin. Dahil kapag yun yung nasa isip natin, lahat ng bagay na makakatulong ay gagawin natin para sa kaluwalhatian ng Diyos, hindi ng ating mga sarili. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat ng bawat isa. Binigyan mo kami ng pagkakataon na makapaglingkod sa iba-ibang kaparangan. Salamat sa lakas, talino, resources, lahat ng bagay na meron kami na nagagamit namin para sa kaluwalhatian mo. Maraming pong salamat. Salamat sa mga biyaya na ibinigay mo sa amin na kami ay nagiging instrumento para magpatuloy ang gawain at mapaglingkuran. Lahat ng ito, Panginoon, dalangin namin, Ikaw ang siyang maitaas, Ikaw ang siyang maluwalhati. Dahil ginagawa namin ito para sa iyo, hindi para sa aming mga sarili, para sa aming kapwa, kundi ang nais namin. Sa bawat gagawin namin, ang aming dalangin, Ikaw ang siyang maitaas. Marami pong salamat. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng iyong mahal na anak na si